Do praise God. Pwede po ba palakpakan po natin ang ating Panginoon? Ngayon, kung may katabi kang nanay, pwede ba take time natin yung opportunity na to na batiin sila ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. So kami po yung nagpapasalamat sa mga pag-aalaga, pagtitiis, pagtsatsaga from kakulitan up to now, no? So yun. So topic po natin ngayon is mababasa po natin sa sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 13. Pero before po nating basahin, no? Actually, kung kayo po ay nakakasama namin from past few weeks, so aware naman po kayo sa natin, no? sa tema or sa topic natin. And ano po ba yung topic natin this month? It's all about sanctification. Or sa Tagalog, ano po ba yung sanctification? No? Ito po ay pagpapabanal. No? So bakit po? Alam niyo po kasi, sa journey natin bilang Christians, bilang mga mananampalataya, no? Meron tayong 3 important na stages in our Christian life. And ano po yung una? Ito po yung tinatawag na nawawala. Justification. Sabihin nyo nga po, justification. So ano po yung justification? And alam ko, yung mga previous preachers, ito po ay ina-explain na nila. Justification po is phase when nung nanampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus, tayo po ay ginawang ginawa po tayong matuwid. Sabihin nyo nga po, matuwid. So yun. Palit lang po ako ng bala. Praise yan. So ginawa tayong matuwid, no? Ibig sabihin, yung lahat ng kasalanan natin, lahat ng karumihan natin, lahat ng kamalian natin, ito po ay winipe out by the blood of Jesus Christ, and lahat po yun ay pinatawad. So ano pa? By the way, yung panghuli. So ano yung una? Justification. Yung panghuli ay glorification. So mamaya natin tatakil yung gitna. Ano yung glorification? Ito po yung time na pag na-meet na natin si Lord, no? Or pag kinuha na tayo ni Lord, or siguro nauna tayo, or nag-rapture na, no? Makakapiling na natin si Lord. And yung bodies natin, di ba, it will be glorified, no? Yung lupang katawan, wala na. Sabi sa 2 Thessalonians, di ba? And many more. Kung makakapiling na natin si Lord sa kanyang kaharian, sa langit. Bakit? Kasi lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Ngayon, ano yung nasa gitna? Ano yung middle? At ito po ay mahalaga rin, no? Ito po yung tinatawag na sanctification, or yung sa Tagalog nga, pagpapabanal. Ibig sabihin, from a sinner, habang tayo ay tumatagal ng palataya, habang tayo ay nag-grow, unti-unti, from makasalanan, naliles yung kasalanan natin, nagiging nililinis tayo ni Lord, no? Sabi nga, it's a work of God within us, inner work. Di ba? Binabago yung puso natin, yung mind natin, yung desires natin, upang maging kamukha ni Kristo or Christ-likeness. So, pwedeng mahulog ka sa kasalanan, pwedeng magka-problema ka. Actually, lahat naman po, nangyayari naman po talaga yun. Diba? Hindi naman smooth ang Christian life. And that's the reality. No? May time na malalaglag ka, pero sa tulong, sa biyaya ni Lord, babalik ka uli, aangat ka uli. Hanggang sa glorification, hanggang makapiling mo na natin mismo si Lord. So, yun. So, pero before that, basahin muna natin yung, by the way, ang topic po pala natin, simple lang, no? Sanctification called to set apart. Sabihin nyo nga, set apart. So, yun. So, yun po kasi yung pinaka, base meaning ng sanctification, to set apart. So, kung may Bible po kayo, basahin po natin sa 2 Thessalonica chapter 2, verse 13. At kung nandiyan na po kayo, basahin po natin. Sabi po dito, pwede po pa next, nandiyan yung verse natin. So, yan. Sabi dyan, no? Dapat kaming magpasalamat sa Diyos sa tuwina dahil sa inyo. Or basahin ko na lang sa dito. Sabi dito, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos
sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo. Or sa English po niya, no? Holy Spirit that sanctifies us. Sabi po dyan, at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. So yun. Pero bago po tayo mag-proceed, tayo po muna yumuko. And tayo po mangbanal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po mo na po kaming nakakatayo, nakakaharap sa inyo, Panginoon. Salamat po sa isang linggo na iningatan mo po kami. At Lord, dalangin po natin sa umaga ito. Dalangin po kami samahan, pangunahan, Panginoon. Linisin mo nga po kami sa and makaharap po inyo na may kabanalan. At Lord, sa pag-aaral po namin na yung salita, dalangin po namin na buksan mo po yung aming tenga, yung matang spiritual, Panginoon. At makita namin, mamangha kami, Panginoon, sa inyong dakilang gawa, Panginoon. At ikaw nga lang po yung mataas, mapapurihan sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon. At ako po bilang inyong likod, gamitin mo lamang po bilang tagapagsalita. Ito po aming sama-sama panalangin sa pangalan po na Panginoon Jesus. Amen. So punta po muna tayo sa meaning and significance ng sanctification, no? Bago tayo mag-proceed. And mamaya, hihimay-himayin po natin yung verse po na yan. Ano po ba yung meaning ng sanctification? So sabi po dyan, simple lang, no? May tatlo lang ako nilist. Sabi dyan, set apart for God's purpose. Kumbaga, ano ka? Sinet apart ka. So yun. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay nagsuko ng buhay mo kay Lord, you are called to set apart para sa purpose ni Lord. And sabi diyan sa pangalawa, no, ito po ay process of becoming increasingly holy. So, increasingly holy, pabanal ka ng pabanal, no? And being transformed into likeness of Christ. So, sa ibang salin po niyan, pag pinasimple natin, ito po yung word na Christ-likeness. Sabi nyo nga, Christ-likeness. So, simple lang, no? Kumbaga, pag sinabing sanctification, day by day, grace by grace, from glory to glory, tayo po ay ginagawang kamukha ni Kristo. Tingnan mo kay katabi mo, kamukha ba ni Jesus Christ yan? Hindi naman sa mukha, no? Pero, in terms of character, in terms of your heart, your mind, your soul, your desires, so yun, binabago tayo na maging katulad ni Kristo. And ito po yung tanong sa baguhan or sa matatagal na, habang tumatagal ka kay Lord, siguro may iba dito, a month pa lang umaaten, may iba dito, a year na, 5 years, 10 years, 20 years. Ito po yung question na maganda tanungin natin sa sarili natin. Habang tumatagal ako sa pananampalataya ko, nagiging kamukha ko ba talaga si Kristo? Or baka habang tumatagal, di ba, parang powers pa ng powers, lalong tumitigas yung ulo mo, di ba? Lalong, basta powers pa. So yun. And ito po yung importanteng tanongin natin sa sarili natin. And sabi nga dyan, no, sa huli, this involves a gradual transformation of inner person. So binabago po yung inner person natin. Gaya nga nasabi ko kanina, di ba, yung heart natin, yung mind, yung desire mo. Ano ba yung desire mo ngayon, di ba? Mapaglingkuran ba si Lord or yung pansarili mo lang hangarin? So yun. And nung nag-search pa po ako, ano ba yung talagang deeper meaning ng sanctification? No? Pwede po pa-next. Ito po ay galing sa Westminster Shorter Catechism. So ito po year 1647. So pag ginalal nyo po kasi yan, ito po yung group of people na nag-stand with Martin Luther para labanan yung false teaching, di ba, ng Roman Catholicism. So ano yung stand nila, no, when it comes to sanctification? Sabi nila, yung sanctification daw is the work of God's free grace. So ano po yung sanctification? Work of God's free grace. Kumbaga, dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya nga ang ganda nung kinakanta natin ngayon, di ba? Sa biyaya mo lamang, di ba? Ako'y nabubuhay, sa biyaya mo lamang, ako'y nakakapagpuri. And totoo po yun. Wala po tayong ambag sa sanctification. Ito po ay 100% work of God. Ano pa? Sabihin, whereby we are renewed in the whole man after the image of God. So, renewed. Binabago tayo day by day from glory to glory, di ba? And
ano ba, binabago lang ba yung itsura mo? Binabago lang ba yung panlabas mong anyo? Hindi po. Sabi diyan, no? We are renewed in the whole man after the image of God. So, nagiging kamukha natin si Lord. And question, ano ba yung character ni Lord? Pag binasa nyo yung Bible, ano ba yung character niya? Simple lang po. Sa Hebrews, nakalimutan ko lang yung particular verse, tsaka sa Leviticus, di ba? Sinasabi doon ulit-ulit sa Leviticus, ang Diyos po natin ay banal. He is holy. And sabi ng Hebrews, without holiness, kung wala daw tayong kabanalan, we cannot see God. We will never see God. So yun. And image of God. Kumbaga, nagiging holy rin tayo kung holy si God. So yun. Kaya nga holiness saka sanctification, super magkakonekta po yan. Ano pa sabi nila? Sabi dyan, and are enabled more and more to die unto sin. So yung sanctification pala, ini-enable niya yung spiritual life natin or yung buhay natin. Sabi dyan, to more and more to die unto sin. So kumbaga, tayo ay namamatay sa pagiging likas na makasalanan. Yes, we're tao tayo, nagkakasala pa rin tayo, di ba? Sino ba naman yung perfect, di ba? Wala naman perfect. So sabi nga, di ka nga lang nasuklian sa jeep, parang galit ka na, ganun, di ba? So pero, sabi nga dyan, more and more die unto sin. Kumbaga, kung tatanungin tayo, kamusta yung relationship natin sa sin? Tayo ba ay, nung nakakilala tayo ba, notice ba natin kung ano yung mga mali sa harapan ni Lord? Or baka tayo, parang defiled tayo, deceived tayo na, okay lang to, ganito na yung kalakaran Kung baka nakasanayan na. And simple lang, sabi pa dito, last, and live unto righteousness. Sabi nyo nga po, righteousness. Kumbaga, yung sanctification, ina-enable niya po tayo para mamuhay sa righteousness. So yun. So sa pagiging matuwid. So nagigas nyo po yung sanctification. So yun. Parang konti lang yun. So yun. And pag binasa nyo po yung 1 Corinthians chapter 1 verse 2. So pwede po pa next, no? Dito, first time ginamit ni Paul yung word na sanctified. And tinawag niya yung mga tiga-Korinto as saints or being sanctified, no? Ano sabi diyan? Mahal kong mga kapatid, sa iglesia ng Diyos diyan sa Korinto, kumbaga sinasabi niya, binabati ko kayo diyan sa mga Korinto, no? Kayong mga kapatid. Kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal. Kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, saan mang lugar, siya'y Panginoon nating lahat. And pag binasa niyo po yung English version niya, napaka-ganda Pwede po pa next. Sabi diyan sa English Standard Version, no? Sabi diyan, no? To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be together with those who in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. And sabi nga dyan, no, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together. So kung ikaw po ay mananampalataya, no, you are called to be saints. You are called to be sanctified sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun. Kumbaga, sinet apart ka na. So yun. So nakakuha niyo po yung point. Tapos, next. So yun. Sabi dyan, no, nag-list lang ako ng ilang verses from the Old Testament. Sabi dyan, no, how sanctification work in the Old Testament. Paano nga ba gumagana yung sanctification sa Old Testament or sa Lumang Tipan? By the way, no, sabi dyan, no, sabi dito, 3 main points lang. Sabi dito, to reflect His holiness, para i-reflect daw ni Lord yung kanyang kabanalan, no, sa kanyang mga people. So yun. And sabi dito, to maintain His covenant relationship. So, para ma-maintain niya yung relationship niya sa kanyang bayan. And number 3, to foreshadow greater redemption. Yun. Kaya, sabi ko kanina, di ba, ano yung character ni Lord? Siya po ay banal. Siya po ay holy. And pag binasa niyo po yung Isaiah chapter 6, ito, hindi ko na sinama.
Pag binasa niyo po yung Isaiah chapter 6, no? Sabi doon ni Isaiah, yun yung first time na na-meet niya si Yahweh, si God, face to face, through vision. And ano yung sabi niya sa Isaiah chapter 6? Sa English sabi niya, "Woe to me, for I am undone, and I am a man of unclean lips." Sabi niya, kawawa ako. Kasi makasalanan ako and I dwell with the people na makasalanan. So sabi niya, so bakit niya sinabing kawawa siya? Bakit? Kasi ang tendency po nun, pag humarap ka kay Lord, without holiness, without sanctification, possible ka po na mamatay. Bakit? Kasi ang nature po ni Lord ay banal. And yung kasalanan, even as pat, ito po ay hindi pwede, no, sa harapan ni Lord. Kaya nga yung mga tao during Old Testament, pag humaharap sila kay Lord, talagang nililinis nila yung sarili nila bago nila ma-meet si Lord. So, few examples lang, sabi dyan, no, Old Testament references. Sa Exodus chapter 19, verse 10 to 11, sabi dyan, no, God sanctifying the people before meeting them. And sabi nga ng verse 10, the Lord said to Moses, sinabi niya, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments, and be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down on the Mount Sinai in the sight of all people." Ito po yung imimit ni Lord, yung kanyang bayan during the Old Testament. Ano sabi niya, no? I-consecrate nyo yung sarili nyo, linisin nyo. And marami silang ginagawa. Bakit? Kasi pag na-meet nila si Lord nang may kasalanan sila, yari sila. So yun. And tayo rin, kung hindi namatay po si Kristo, pag tayo haharap kay Lord, and wala si Christ, tayo po ay undone like Isaiah. Ano pa? Sabi ng Leviticus 20, 7 to 8, sabi ni Lord, no, "Consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Keep my statutes and do them. I am the Lord who sanctifies you." So ito po yung mga verses na kailangan, bago humarap yung mga tao kay Lord, kailangan masanctify muna sila. Kailangan maging malinis muna sila. And ano pa, pag binasa niyo po yung Exodus 29, verse 33 to 45, sabi dito, no, God sanctifying the tabernacle and His people. Ultimo yung place ng worship nila, kailangan nilang i-sanctify, kailangan maging banal. So bakit? Kasi yun yung place na nagde-dwell yung presensya ni Lord. And sabi nga dyan, no, "There I will meet with people of Israel, and it shall be sanctified by my glory." And sabi ng verse 45, "I will dwell among the people of Israel, and I will be their God." So nakita nyo po yung context, no? Every time naharap sila kay Lord, every time makakapag-fellowship sila kay Lord, kailangan they were sanctified. So yun. Ano pa? Last 3, sabi dito, no? God sanctifying the priesthood. Pag binasa niyo po yung Leviticus 21 verse 8, so kailangan yung priest na mag-aalay nung burnt offering, kailangan siya ay banal, no? Bakit? Kasi pag hindi sila holy, may tendency na sila din mismo ay mamatay. And in fact, nangyari po yan, no? Yung anak ni Aaron sa Old Testament, di ba? Nung hinawakan nila yung kabalong tipan nang hindi sila holy, ano yung nangyari? Namatay. Bakit? Kasi doon nagdudwell yung presence ni Lord during the Old Testament. And that thing, it's holy. Ano pa? Numbers 8:17, sabi dito, no? God claiming the firstborn as sanctified. So sinasabi dito, no, yung check ulit time po. Yun. Sinasabi po dito na yung mga firstborn during the Old Testament, no, yung kung ikaw ay panganay or kung meron kang ari-arian, meron kang mga baka, may mga tupa ka, may farm ka, lahat ng panganay, no, inaalay nila kay Lord. And sabi nga dito, "For all firstborn among the people of Israel are mine, both of man and of the beast." And sa huli, "I consecrated them for myself." Even yung land, yung lupa nila, kailangan consecrated. And then last, sabi dito, sa Ezekiel 37 verse 28, ito po yung final sanctification. Sabi, during Old Testament, sabi dito, sanctification of Israel in the future.
ito po ay prophecy, no? Sabi ni Lord sa Ezekiel, sabi niya, "My dwelling place shall be with them, and I will be their God, and they shall be people. Then the nations will know that I am the Lord who sanctifies Israel, when my sanctuary is in their midst forevermore." And ito po ay prophecy. Bakit? Hindi lang po yung Israel yung isa-sanctify ni Lord. Sabi nga niya, di ba, my sanctuary is in their minds forevermore. Ito po ay patungkol sa future, na kung sino man yung mananampalataya kay Christ, magde-dwell si Lord sa kanilang buhay. And ito po ay isa-sanctify niya. So kung tatanungin po kayo sa 6 verses na binasa natin, mahirap po ba o madali? Mahirap o madali? Pag sa Old Testament. Di ba parang mahirap kasi ang dami mong kailangan gawin. Kailangan malinis ka, kailangan huhugasan mo muna yung damit mo, etc., etc. Ang dami kailangan gawin, no? Pero alam niyo po, nung inaaral ko po to, hindi pala siya mahirap. Actually, madali siya. Alam niyo po kung bakit? Mababasa po natin sa next verse. Sabi ng Exodus chapter 20, verse 2 to 3. Sabi ni Yahweh, no? Sabi niya, "I am the Lord your God who brought you out." Sabi niya, sabi niya sa kanyang bayan, no? Ako yung Diyos niyo, si Yahweh, na naglabas sa inyo sa land ng Egypt, out of the house of slavery. Kumbaga, ako yung naglabas sa inyo mula sa pagkakaalipin. Bakit? Ito po yung time na sila po ay alipin from the land of Egypt. Sila ay pinapahirapan. And alam niyo po yung place ng Egypt, ang nire-represent po nito ay place ng wickedness, like the Babylon. So, and tsaka yung Sodom and Gomorrah. And ano po yung sabi niya sa verse 3? "You shall have no gods before me." So dito, ina-emphasize ni Lord, ako yung Diyos na nagpalaya sa inyo. Ngayon, ito yung gagawin nyo. Ngayon, Kuya Joe, paano mo sinabing madali? So simple lang, pwede po pa next. Yan. Bakit? Kasi yung verse 2, ito po ay ginawa na ni Lord. It is done. Sabihin nyo nga, done. And next, ano na lang yung kailangan nilang gawin nung bayan ng Diyos, ng Israel? Kailangan na lang nila sumunod. Or sabi nga dyan, do. Para makakip up sa presence ni Lord. Para masanctify. So yun. So, kaya makikita natin, madali ba o mahirap? Actually, madali siya. Kaya alam niyo po kung bakit lang nagiging mahirap? Kasi naging pasaway yung Israel during their time. And ano po yung correlation sa panahon natin ngayon, sa New Testament, sa panahon natin, 2025? Actually, madali naman sundin yung utos ni Lord. Bakit nagiging mahirap? Kasi tayo ay lumalayo. Tayo ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Kaya nga may verse sa Bible, di ba? Ano po yung sabi doon? Yung, kalimutan ko lang, yung hindi naman mahirap sundin ang aking mga utos. So, yun. So, nakalimutan ko lang anong verse. So, yun. Pero, ito yung question, no? Why it matters? Sabi dyan, pwede po pa next. Ayun. Why sanctification, how sanctification work in the New Testament? Paano nagwo-work yung sanctification sa panahon natin sa New Testament? So simple lang po, no? And why it matters to a believer, a Christian? Bakit siya mahalaga? Bakit kailangang mahalagang pag-aralan natin siya? Bakit kailangan aware tayo sa sanctification? So yun. Simple lang po. Kasi sa New Testament, pag binasa nyo po yung mga book of epistle, so yun, pwede po pa next. Ayan, ano po yung nakikita nyo dyan? Pag binasa nyo po yung book of epistle, yung Romans, Ephesians, 1 Peter, ito po yung mga writings ni Paul, no? Yung few verses po dyan, no? Yung Romans, chapter 1 to 11, yung Ephesians, yung chapter 1 to 3, yung 1 Peter, yung first chapter niya, and so on. Pag binasa nyo po yung New Testament, no? Ano po yung ine-emphasize dyan nung author? Sabi dyan, no, what Christ has done. Kumbaga, ano yung ginawa ni Kristo sa krus? And ine-emphasize nga po nito yung
relationship natin. Kumbaga, ginawa na ni Lord lahat sa krus. Malaya na tayo. We're being justified, no? Inalay na niya yung buhay niya. Siya na yung pinako sa krus. And ano yung kailangan nating gawin? Pag binasa niyo yung kalahati ng mga books na yan, ina-emphasize dyan, what should we do? Or yung pagsunod sa utos. Kaya pag binasa niyo po yung Old Testament, bakit maraming utos na binibigay si God? Simple lang po, para manatili sa kabanalan yung kanyang bayan. And ngayon, makikita natin, no? Bakit may mga kailangan pa rin tayong gawin? Simple lang, para maka-keep up sa relationship natin kay Lord. And makita po natin dito yung kahalagahan ng pagsunod. So, nakakuha niya po yung foreshadowing niya. Ayun. And punta naman po tayo sa point number 1. Yun. So, actually, intro pa lang po yun. So, point number 1, ano po yung kahalagahan niya, yung relevance niya sa atin bilang mga mananampalataya. So, simple lang. Dapat po, maalala natin, sabi dyan, you are chosen by God's grace, not a chance. Sabihin mo nga, sa katabi mo, you are chosen. Yun, parang inaantok pa. Joke lang. So, kumbaga, ito po yung nakaka-amaze kay Lord eh. Tayo po, you are chosen. Tayo po ay pinili niya. So yun. Kuya Job, parang naligaw lang naman ako dito. Nag-ano nga lang ako sa bahay, na-invite lang ako. Simple lang, kung nanampalataya ka kay Lord, kung sinuko mo yung buhay mo sa Kanya. Sinasabi ng Bible, tayo po ay pinili ng Diyos. Kaya pag binasa niyo po yung main verse natin, sabi po ng, balik po tayo sa main verse natin, 2 Thessalonica, chapter 2, verse 13a. So yun, hati-hatiin lang na po natin yung verse natin. Sabi doon, baka kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat noong lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili kayong maligtas ng Diyos. Or sa English po niyan, sabi dito, because God chose you as the first fruits to be saved. Kaya pag binasa niyo po yung naka-highlight dyan, noong una pa lang, pinili na kayong maligtas ng Diyos. So ito po yung yung sa mga theologian, ito po yung tinatawag nila na doctrine of election. So yun. By the way, ibang election po yun. Kumbaga, bakit? Kasi nakaka-amaze. Pag inaral niyo po yung doctrine of election, mababaliw ka talaga. Bakit? Kasi isipin mo, ano yung unang nilikha ni Lord sa creation? Ano po yung nilikha niya sa Genesis? Di ba? Light, liwanag. Very good. Pero isipin mo, hindi pa nililikha yung liwanag, hindi pa nililikha yung earth, hindi pa nililikha yung tubig, yung hayop, yung tao. Sabi doon, pinili ka na ni Lord. Di ba? Hindi ka naligay dito sa Galilean Christian Ministry San Pablo. Di ba? Pinili ni Lord. Ano po yung sabi ng Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Pwede po pa next. Sabi dito, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo. Di ba? Nakakamangha po, upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. And sabi nga dyan sa naka-highlight, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. And sa English version po niya, yung sanctification, in-emphasize po dyan. And sabi po ng verse, pag pinagpatuloy natin, sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Di ba? So nakaka-amaze po, di pa nililikha yung sanlibutan, pinili ka na niya para makakilala sa Kanya. And sabi nga, upang tayo'y maging holy and blameless sa harapan niya. And sabi sa huli, ito sa Kanyang layunin at kalooban. Ngayon, Kuya Joe, okay, pinili pala ako, Ano yung kailangan kong gawin? So, simple lang. Dahil pinili ka ni Lord, sundin mo yung utos niya, yung kalooban niya. So, yun. And sabi pa ng John 15, chapter 15, verse 16, ito po isang nakaka-amaze na verse. And alam ko, familiar na po kayo dito, Sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo.
Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kaya kung tatanungin tayo, ito yung isang tricky question sa atin, di ba? Ano ba yung nauna, di ba? Pinili mo ba si Lord kaya ka naligtas? Or si Lord yung pumili sa'yo kaya ka naligtas? And yung answer po dyan, simple lang, sabi ng verse, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo at humirang, di ba? Kumbaga, pinili tayo ni Lord para maligtas. So yun. And bilang pinili ni Lord, di ba? Ano ba yung kailangan natin gawin, di ba? Taga-upo ka na lang ba? Or attendee ka na lang? Hindi po. Ito po yung opportunity para mas iwanan natin yung kasalanan at magpagamit na po tayo sa Panginoon. Kumbaga, fully magsuko tayo sa Panginoon. Di ba? Sabi nga, napakinggan ko nga, sabi nung prof namin, no? It's ironic. Bakit? Kasi kiniklaim natin na si Lord ay ating Panginoon at tagapagligtas. Pero, ano po yung nakakalungkot? Si Lord ba talaga yung Panginoon? Siya ba talaga yung nasusunod? Di ba? Bakit? Kasi pag tinignan niyo po yung context ng Panginoon, sa time po nila, na sinulat po yon, ang context ng Panginoon, tsaka nung servant, yung servant, pag inutusan siya ng Panginoon, ano yung gagawin niya? Wala siyang say. Kailangan niyang gawin yun. Pero, ano po yung nakakalungkot sa panahon natin? Sinabi na ni Lord, wag. Ginawa pa rin. Diba? Ginagawa pa rin. Or sabi na, wag mamuhay sa kasalanan. Diba? Nagbuhay pa rin tayo sa kasalanan. Diba? And tanungin natin sarili natin, si Lord ba talaga yung Panginoon ng buhay ko? Or ako pa rin yung nasusunod? Tayo pa rin yung nasusunod? Yung selfishness, yung earthly desires, yung sabi nga, yung lust of the flesh, yung laman pa rin ba yung nasusunod? Lust of the eyes, sabi sa 1 John, di ba? And sabi nga, yung pride of life, yung pride, so yung kayabangan. So yun. And ano pa, number 2, sabi dyan, ano yung kailangan natin gawin ng mga mananampalataya? Simple lang, no? Sabi dyan, be changed by the Spirit from inside out. Hayaan mong baguhin ka ng Spirit. Bakit? Kasi sabi nga yung sanctification, 100% work to ni Lord and wala tayong ambag. And simple lang, isuko mo yung buhay mo kay Lord, hayaan mong baguhin ka niya. So yun. Bakit? Kasi yung Holy Spirit lang po yung tanging makakapagbago ng puso natin. Even yung puso ng mga mahal natin sa buhay, di ba, na minsan matagal na nating pinagpipray, hindi pa natin nakakasama. Diba? Tayo lang, 'di ba? Ano ba yung kalalagayan natin dati? May desire ba tayo na mag-church? May desire ba tayo na magbasa ng Word of God? 'Di ba? Wala naman po. Pero dahil binabago tayo ng Holy Spirit, ito po ay nagkakaroon tayo ng desire para isik pa si Lord, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng desire para sumamba. Nagkakaroon tayo ng desire para i-share yung gospel na hindi lang hanggang sa atin yung matapos yung pero extend pa natin sa baryo, sa mga kapitbahay natin, etc. No? At kaya ano po sabi ng 2 Thessalonica, chapter 2, verse 13b. By the way, ano po yan, nabago na pala. So yun. Sabi dyan, no, sa pamamagitan ng Espiritu nagpapabanal sa inyo. Or sa English po dyan, through sanctification by, sino daw? By the Holy Spirit. Kaya makita po natin, no, Holy Spirit, siya po yung nagpapabanal sa atin. Siya po yung nag-equip sa atin. Kaya ano po yung sabi ng Marcos chapter, pwede po pa-next pa. Yan, sa Filipos. Ano po yung sabi ng Filipos, di ba? Sabi po dyan, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. And verse 13, ito po yung nakaka-amaze, no? Pagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang na inyong naisin at isagawa niyang kalooban. So simple lang po, di ba? Makita po natin, plain na plain yung sinabi ng verse. And di na kailangan pang i-expand pa, i-explain pa, di ba? Si God mismo, yung Diyos mismo, kumikilos sa atin, sa inner being natin, para naisin at isagawa ang kanyang kalooban.
Now, question, may desire ba talaga tayong sundin yung kalooban ni Lord? Kumikilos ba talaga tayo? Sabi nga naka-highlight dyan, no, pag sumikapan ninyo, talaga mga nagsisikap tayo to keep in touch with God or hindi? Bakit? Kasi kung hindi po, baka hindi talaga tayo binago ni Lord. Baka hindi talaga tayo genuine na nampalataya sa Kanya. And sad to say, baka wala talaga tayong relasyon. Baka hindi talaga tayo ligtas. So yun, and bantayan po natin yung sarili natin. And kaya sabi ng Marcos 12 verse 30 to 31, ano po yung ginagawa nung, given na yung Diyos yung gumagawa sa buhay natin, ano po yung ginagawa niya? Sabi po dyan, no? Kaya ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dito. So simple lang po, the Holy Spirit equips us para sundin natin yung kalooban ni Lord, para mahalin natin siya, ano sabi dyan, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, lakas. So simple lang po sa heart natin, no? Sino yung desire natin? Si Lord ba talaga? Or sa tao lang tayong nagdedwell? Di ba? Buong kaluluwa, talaga bang sinuko natin yung buhay natin kay Lord? Buong pag-iisip, even nga sa mind, di ba? Talaga bang si Lord yung napaparangalan sa isip natin, di ba? Kaya nga, preaching ni Pastor last time, di ba? Sabi sa Romans chapter 12, verse 2, yung renew your mind. Baguhin nyo ang takbo ng inyong pag-iisip. And sabi nga, buong lakas. Saan natin ginagamit yung lakas natin? Para na lang ba sa self-fulfillment natin? Or may desire tayo na ipagamit yung buhay natin sa Panginoon? Sabi nga, kasi kung hindi natin magagawa or masusunod yung una, tandaan nyo po, hindi natin magagawa yung pangalawa. Hindi natin maiibig yung kapwa natin. Diba? So yun. And then last point, sabi po dito, ano yung responsibility natin bilang tinawag, bilang sinet apart ni Lord? Sabi dyan, be committed to the truth. And sabi, stand firm. And so pwede po pa next. Sabi ng 2 Thessalonica chapter 2 verse 13. C. At sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa katotohanan. And sa English version, sabi po dyan, through belief in the truth. So simple lang po, kung papababawi natin to, kamusta po yung Bible reading natin? Di ba? Lahat ba talaga tayo may time na mag-seek kay Lord? Sabi nga, sa katotohanan. Or baka spare time na lang yung binibigay po natin sa Panginoon. Or baka, sabi, di ba, may naririnig ako, di ba? Kasi, wala kasi kong time eh. Or busy kasi ako eh. So, yun. Kaya nga, pag binasa nyo po yung Josue, chapter 1, verse 8, ano po yung sabi doon, di ba? Sabi doon, dili-dilihin ninyo ang aking salita. So, yun. And pag binasa nyo nga po yun, yung context nun, kinabukasan, lalaban sila sa sa mga, nakalimutan ko lang kung anong army yun, pero lalaban sila. Pero ang sabi ni Lord, mag-dwell kayo sa salita ko, diba? Kumbaga, pinapakita po nun kung gaano kahalaga yung pagsunod sa utos ng Lord. And pwede po pa next. Sabi ng Awit, chapter 119, verse 9, ito po is paano natin mapapanatili yung holiness sa buhay natin. Sabi dyan, no? Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kabataan? Simple lang po, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. The psalmist says na, paano nga ba ako magiging righteous? Paano ako magiging keep holy in front of you? And sabi ng psalmist, by keeping it according to your word. So, yun. Kaya makikita po natin, yun nga, gaya nung tanong ko kanina, kamusta yung Bible reading natin?
Talaga bang pinangahawakan natin yung mga salita ni Lord? Talaga bang uhaw tayo sa mga salita ni Lord? Sabi nga sa Psalms, di ba? As a deer panted for the water. Kung gaano yung usa na uhaw dun sa tubig, uminom sa tubig. Di ba? Tayo ba uhaw din tayo sa mga salitang nagmumula kay Lord? Bakit? Kasi kung di po natin pangahawakan yung mga salita niya, simple lang, madali po tayong maliligaw. And hindi lang po yun. Pwedeng hindi na tayo makakip up kay Lord. And then last verse, sabi po dito, pwede po ba tayong tumayo? And dito na lang po tayo mag-close. Sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 23 to 24. Ito po yung yung ending ng writings ni Paul sa mga taga Thessalonians during their time. And ano po yung sabi niya? Sabi niya, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, ang inyong kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So, simple lang po, kung tayo ay tinawag ni Lord, kung tayo ay tunay na nampalataya sa Kanya, kung tayo ay totoong nagsuko ng buhay po natin, sabi ng verse 24, tapat ang tumawag sa inyo. And sino po yun? Yung kanina pa nating pinag-aaralan, di ba? Si Lord, na from the beginning of time, tinawag niya tayo. And sabi niya, gagawin niya ito. He will complete yung faith natin. And sabi nga ng verse 1, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. And sabi dito, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, espiritu, kaluluwa, katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Hesus. Ano po yung kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya para mabago yung buo nating, sabi nga, spirit, soul, body, mind, and even yung heart, yung desires? Simple lang po, magsuko po tayo ng buhay po natin sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi po natin to kaya. Sabi nga, yung faith natin, it's the work of the Holy Spirit. And wala po tayong ambag. So yun. So pwede po ba tayong yumuko at manalangin? Po, patuloy po nating ilapit yung ating sarili sa Panginoon. Ano man po yung mga struggle natin, kung meron man po tayong mga pinagdadaanan, kung meron tayong mga struggle sa sin, kung meron pa tayong mga tinatago or mga hindi hinahayag kay Lord, mga hirap tayong isuko, ito po yung time na isuko po natin lahat-lahat sa Panginoon. Bakit? Kasi po, sabi nga sa Hebrews chapter 10, siya po ay malapit nang bumalik. Kaya nga sabi sa Hebrews, palakasin ninyo yung bawat isa, lalong nalalapit na yung pagbabalik po ng ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, hallelujah, Panginoon. Lord, hallelujah. Mang banal, na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming nagpupuri, ipapasalamat, Panginoon, sa araw po na to. Lord, salamat nga po sa binigay mong mensahe, Panginoon. Sabi nga po, in the beginning of time, kami po ay inyong tinawag, hinirang, Panginoon, upang sumunod sa inyo. At salamat po dahil kami po inyong pinili, Panginoon. Ngunit sa pagkakataon po na to, there are times, Lord, na kami po ay bumabagsak or naging struggle pa rin from our past sa kasalanan, Panginoon. Lord, ano man po yung mga kabigatan, ano man po yung mga dalahin po namin, Panginoon, sa araw nga po na ito, sinusuko po namin lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Even our hearts, our mind, our soul, our strength, our body, Panginoon. Lord, i-sanctify mo po buong pagkatao po namin na makaharap po kami sa inyo ng banal at walang kapintasan, Panginoon. And
Lord, help us, Lord, na maging ganap yung pananampalataya po namin sa inyong harapan, Panginoon. Na the moment humarap po kami sa inyo, sabi nga, hindi po kami mahiya. The moment na humarap po kami sa inyo, marinig po namin, sabi mo nga po, may good and faithful servant. Lord, salamat po. Sa oras po na to, dalahin po namin na pagpalain mo po yung bawat isa, yung bawat pamilya, Lord, sa tahanan po namin, i-extend mo po ay inyong blessing, ay inyong pagpapala, Panginoon. Maging sa mga kapatid po namin na may karamdaman, Panginoon. Lord, we ask for healing, Panginoon. Bakit? Kasi sabi mo nga po, tapat yung nangako po sa amin. At ikaw po yung Diyos na magagamot, Panginoon. Salamat po. At patuloy, Lord, ito nga po aming dalangin, salamat. At sa lahat pa po ng gagawin po namin, mamaya, Lord, samahan mo nga po kami. Aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi na Amen. So, God bless po.